Para pa rin sa update ng Bagyong Christine, makapanahin po natin si Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Director Posadas, good morning po. Good morning, Igan. Magandang umaga po sa lahat ng tagapanood ninyo at tagapakinig. Magandang umaga po. Sa report niyo po kahapon, nasa 12 ang patay. Na-validate na po ba ito lahat o nadagdagan pa? Igan, sa ngayon po, meron pang tayong bagong titrap na lalabas sa ngayon, mga alas 8 po. Pero for validation po, for official records purposes, meron lang pong ang ano po natin ngayon dito, nakabase tayo sa 7. Kasi yung kahapon, Igan, na binigay natin nung nandun si Ivan, no, ay running total yon. In fact, 10 yun, 10 and 9 missing. Oo. Pero yung calibration natin ngayon sa TITREP, of course, may bago tayong lalabas ngayong 8 o'clock, Igan, ay 7 po, 1 from Calabarzon and 6 sa Region 5. At meron tayong 7 missing, Igan. Isa sa Region 1, isa sa Calabarzon, saka 5 sa Region 5. Okay. Sabi ng PNP Region 5, 2 po yung kanilang, although beberipikahin pa rin, na lahat po ay biktima ng lunod po, Director? Tama po. Ganito po yun. Nag-usap na rin po kami ni General Jean Fajardo sa isang pagpupulong, especially after nung time po ni Karina na nagkaroon ng parang discrepancy. Actually, hindi naman po yung discrepancy dahil yun pong report nila eventually will be our basis po for validation. Eventually po magtatali din sila but first on our experience. Kaya lang po may validation lang. Actually, complementary po yan. Maganda po yun dahil nakikita natin na meron silang initial data na pagka na-validate na po, eventually po magtatali sila. Lalo na po kung attributable dun sa disaster kay Christine. Opo. Sa amin pong teleton dito, Director, ang mga natatanggap namin talagang humingi ng tulong, rescue. Ilang lugar pa ho ba yung mahirap pasukin at kayo na po ang magpaliwanag na ang tulong po nandyan lang kaya lang hindi maiparating sa kanila? Ano po, yun nga pong kanina, kausap po natin yung ating regional director sa Region 5 po, no, si Director Yucot, at nagbigay po siya ng bilang na talagang ano pa po ngayon, medyo mahirap pa rin po dahil baha pa rin po, sir, no? At ito po ay halos buong Bicol po siya. Meron pa rin po sa Catanduanes, meron pa rin po sa Albay, sa Camarines Norte, lalo na po sa Camarines Sur, sir. At yun po ang sinusubukan nating maabot ngayon. And then Igan, meron tayong meron tayong report ngayon na nag-take off na yung ating C-130. Ito yung unang C-130 na nakapag-depart kaninang 6:49 AM kasi gumanda na yung weather, Igan. Dala-dala nito yung mga generator set, yung mga connectivity para doon sa internet, yung mga SAR operators, no, yung search and rescue operators, rescue boats, at ganun din yung mga with outboard motors ito. At ang alam ko, Igan, meron pang isang susunod dito na tuloy-tuloy na ito para makapaghatid tayo ng equipment, tao, para maabot natin yung mga hindi pa natin naabot. At susunod po dito yung augmentation natin ng mga relief items at mga non-food items po na kakailanganin doon. Director, yung dalawa po ngayong umaga. Director, yung possibility of airdrop, nahihirapan ba yung ating mga ikangay pwedeng magamit sa Himpapawid dahil pa rin sa sama ng panahon? Hindi ako eksperto dyan, Igan, pero ang siguro po, masigurado na ito, madala natin ng mas maayos sa kanila. May equipment naman na po napupunta at susubukan po talaga natin na maidala sa kanila yan. Okay. Maraming salamat po. Ingat po, Director Edgar Posadas, tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Thank you, Igan. Ganda umaga po.